Meanwhile, 43% of respondents are unsure whether the Senate should convict or acquit Duterte. 34 want acquittal and 23 believe the Vice President should be convicted. Uy, this is very interesting. This is an interesting development, mga kotsero. 34% ng mga Pilipino daw, according to WR numero, 34% ay gustong i-acquit ng Senado si Sara Duterte. 23% ang nagsasabi na siya daw ay dapat makonvict. Although, 43% ng mga respondents, o 43 ng mga respondents, ang hindi sigurado kung dapat ba siyang i-convict o i-acquit. Alam niyo mga kotsero, I have a feeling na baka hindi naiintindihan ng mga tao yung tanong sa kanila. Ito lang kasi yung pinakita eh. Parang hindi parang hindi diniscuss yung issues. Yun lang I mean, it's just it's an opinion, pero parang hindi parang hindi nila alam yung issues. Kasi dapat lalabas yun sa tanong eh. So, usually, mga kotsero, kapag survey firm ka, isasama mo yun sa tanong. Bawa, kasi nagkwento ka eh. Noong February 5, inaprubahan na mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ay dahil sa blank, 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 blank. Sang-ayon ka ba sa ginawa ng House of Representatives? Kung yun, baka mag-iba yung resulta ng survey kasi sino ba naman tao ang a-agree, ang susuporta sa tao na merong 12 bilyon na notice of disallowance, suspensions, and charges. Medyo nakakagulat itong resulta ng survey na to. Kasi mga kotsero, ito po ay kontra sa naunang survey na lumabas. Hindi lang siya kontra, kundi kabaliktaran talaga. At mas malaki pa kung tutuusin. And hindi ko alam what to make of it. Probably because baka sa sample or baka sa ano. Usually naman, kapag sa survey, depende rin yan sa mga kinakausap mo eh. So let's see. Ano ba tong survey na to? Ito, mga kotsero, ay survey ni WR numero. Nearly half of Filipinos disagree with House impeachment of VP Sara Duterte. Ayun. Ito yan, si WR numero. Public Opinion Research WR numero says almost half of Filipinos, 47%, disagree with Vice President Sara Duterte's impeachment based on its non-commissioned survey to 1,814 Filipino adults conducted February 10 to 18, 2025. Okay, noong Pebrero 5, inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mahigit 250 na mga kongresista ang sumuporta sa impeachment. Ikaw ba ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa desisyon na ito ng Kamara? Hindi sumasang-ayon, ito, 7.5 plus 39.2, 47%. And then, 33% yung mga sumasang-ayon. So, ang focus dito, mga kotsero, ang focus dito sa question na to is kung ikaw ba ay sumasang-ayon sa ginawa ng Kongreso na i-impeach si Sara Duterte. O sa Kamara pala. Yun yung tutok o focus nitong survey nato. So 47% nga daw ang nagsabi na hindi sila agree. Sabi, almost half of Filipino adults disagree with the House of Representatives move to impeach Sara Duterte according to a non-commissioned survey by public opinion research firm WR numero. Si WR numero, mga kotsero, first time kong narinig to nung kampanya ni PBBM. Merong nag-forward sa akin ng isang survey ni WR numero. So the firm conducted a survey for their public opinion monitor for February 10 to 18, just days after the House impeached Duterte, among other things, alleged irregularities in the use of confidential funds, alleged bribery, etc., etc. It's just interesting for me, mga kotsero. It's interesting for me na after niya ma-impeach, kailan siya in-impeach? February 5? In-impeach siya February 5, tapos after 5 days, February 10 to 11, tumatakbo na yung survey. Hindi ko alam kung gusto lang mauna ni WR numero dyan sa survey, gusto niya makauna. Non-commissioned naman daw non-commissioned, yun ang sabi. Ibig sabihin, walang humiling na gawin itong survey na to, walang nagbayad para gawin itong survey na to. But, it's just interesting na ang bilis. Nauna pa sila sa mga mas malalaking survey companies like SWS, Pulse Asia. So, interesting. Sabi ng CEO na si Clev Arguelles, Clev ba o Cleve, presented the results on Wednesday and said 47% of respondents said they oppose the impeachment of Vice President Duterte and 33% they said they agree and 20% are undecided. Ito ngayon yung breakdown ng locations. Majority of respondents who said oppose the impeachment came from Mindanao, 66%. Given na yan. While Metro Manila respondents showed the strongest support for it, with nearly half, 48% of respondents saying they agree with it.
Metro Manila had the most respondents who are undecided. O yun, sa Metro Manila pa pala yung maraming. Alam niyo kung bakit maraming hindi sure sa Metro Manila? Kasi marami yung DDS sa Metro Manila. Bakit maraming DDS sa Metro Manila? Kasi mga kotsero, ang DDS po kasi nabubuhay sila sa social media. Ang propaganda machine po ng Duterte ay nabubuhay sa environment ng social media. So ibig sabihin mga kotsero, dahil sa environment lang ito ng social media, konti lang din ang may access nito. Ang may access dito ay yung mga usually mga highly urbanized cities, yung mga lesser than that, mga first degree, either of the two cities. So konti lang kasi may access lang sa internet. So highly urbanized cities, HUCs, mga ganun. And sa DDS po kasi mga kotsero, dahil namubuhay sila sa social media, yung kanilang paniniwala is molded by what they see on social media. Dito na ho ngayon papasok yung angulo ng fake news ng mga DDS. Kasi mga kotsero, itong fake news ng DDS, ito ho yung yung patuloy na bumubuhay sa mythology ng Duterte. So, hindi ako magtataka kung bakit ang Metro Manila hati. Kasi, yun nga, because of the fake news factory that is the DDS. Plurality of Filipinos oppose the impeachment but largely public opinion is still divided. Actually, mga kotsero, hindi ko sasabihin na plurality of Filipinos oppose the impeachment. Ako hindi ko gagasabihin ng ganun. Kasi parang plurality, ibig sabihin almost majority ka na eh, plurality. I will not say majority, I will not use this word. Although I would say na 47%, marami yun. But it's not majority. Siguro many. Mas simple. Many Filipinos oppose the impeachment? Probably. No? Kasi kung 47%, marami. Luzon, Visayas had the most respondents who were undecided on the impeachment, indicating that this is a battleground of public opinion on the issue. Tapos 43% of respondents are unsure. Ito importante kasi tapos na sa House eh. Wala tayong magagawa doon. Punta ngayon tayo sa Senado. Meanwhile, 43% of respondents are unsure whether the Senate should convict or acquit Duterte. 34 want acquittal and 23 believe the Vice President should be convicted. Uy, this is very interesting. This is an interesting development, mga kotsero. 34% ng mga Pilipino daw, according to WR numero, 34% ay gustong i-acquit ng Senado si Sara Duterte. 23% ang nagsasabi na siya daw ay dapat makonvict. Although, 43% ng mga respondents, o 43 ng mga respondents, ang hindi sigurado kung dapat ba siyang i-convict o i-acquit. Alam niyo mga kotsero, I have a feeling na baka hindi naiintindihan ng mga tao yung tanong sa kanila. Kasi iniisip nila, pag sinabi mong convict or acquit, baka iniisip nila krimen. Kaso ang impeachment is not a criminal, it's neither criminal nor a civil process. So, baka yung mga taong unsure, iniisip nila, ay, may krimen ba to? Krimen ba yung ginawa ni Sara? Krimen ba yung whatever, di ba? So, baka ganun yung... Hindi ko alam how they did the survey eh. Mukha hindi na naiintindihan. Tsaka feeling ko hindi na discuss yung issues. Kasi, alam nyo mga kotsero, tinan natin yung picture. Ito lang kasi yung pinakita eh. Parang hindi diniscuss yung issues. Yun lang I mean, it's an opinion. Pero, parang hindi nila alam yung issues. Kasi dapat, lalabas yun sa tanong eh. Di ba wala naman sa tanong? So, usually, mga kotsero, kapag survey firm ka, isasama mo yun sa tanong. Bawa, kasi nagkwento ko eh. Noong February 5, inaprubahan na mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ay dahil sa blank, 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 blank. Sang-ayon ka ba sa ginawa ng House of Representatives? Kung yun, baka mag-iba yung resulta ng survey. Kasi sino ba naman tao ang a-agree, ang susuporta sa tao na merong 12 bilyon na notice of disallowance, suspensions, and charges? Sinong matinong tao ang papayag sa ganyan? Sinong matinong tao ang papayag na ang kanilang vice-presidente at ang kanilang Secretary of Education ay merong 6 na bilyong pisong unliquidated cash advance? Sino hong na matinong tao ang papayag na ang kanilang Secretary of Education ay non-performing? Hindi maganda ang kanyang trabaho. For example, 192 out of 6,000 lang ang tinapos na classroom. 208 out of 7,000 ang na-repair. 3 out of 88 na last mile schools lang ang nagawa. Sinong matinong tao ang papayag na may ganito ang klaseng leader? Okay lang yan sa mga didilis. Pwede, oo. DDS lang yan. DDS lang yan.
So, DDS na naman ang papayag dyan. Sino hong matinong tao, mga kotsero, ang papayag na ang kanyang vice-presidente ay potensyal na nagnakaw ng 73 million pesos. Allegedly, nagnakaw ng 73.287 million pesos. At yung 73.28 million pesos na yan ay ibinigay sa mga taong nagngangalang Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Milky Sequoia, at iba pa. At hindi maipaliwanag, or ayaw, hindi pala maipaliwanag, no? Hindi sa hindi niya maipaliwanag, ayaw niyang ipaliwanag kung saan niya dinala yung pera.